Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay Sabado ng gabi at nandito po tayo para mag-aral ng salita ng Diyos, ang banal na salita ng Diyos. Ihanda po natin ang ating Biblia, notebook at saka ballpen. Bago ang lahat, mga kapatid, mga kaibigan, manalangin po tayo. Ama, sa pangalan ni Jesus, samahan mo po kami ngayong gabing ito, Panginoon, upang makausap ka, Panginoon, at mapag-aralan ng mga salita mo, banal mong salita. Holy Spirit, looban mo po kami sa aming mga puso at ikaw magsalita po para sa akin, para maintindihan at maunawaan ng nanonood at nakikinig ngayon. Ito ang among samot dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Diyos. Amen. Mga kaibigan, ang topic po natin ngayon na tatalakayin, Galatia Kapitulo 5, talata 16 hanggang 21. Kaya mamumuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na espiritu para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng espiritu. At ang nais ng espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang gusto ninyong gawin. Ngunit kung magpasakop na kayo sa banal na espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninasa ng laman ay makikilala sa gawa nila, sexual na immoralidad, kalasuan, kahalayan, pagsamba ng Diyos-Diyusan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkawatak-watak, pagkahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan, at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ito po ang salita ng Diyos. Amen po. Mga kapatid, kailangan po natanggapin natin si Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Tinatanggap na natin siya sa ating puso na buong lakas, buong puso, buong pag-iisip. Mga kaibigan, mga kapatid, sa pananampalataya, kung tinanggap na natin si Jesus Christ sa buhay natin, tayo po ay nangako at nangako na lalayo tayo sa mga makamundong gawain tulad ng nasusulat na binasa ko. Makamundong gawain, talikuran na natin kasi tinatanggap na natin si Jesus Christ sa buhay natin. Mga kapatid, dagdag pa nito ang sinabi sa 1 Corinthians, sinabi ni Jesus Cristo sa pamamagitan ni Pablo. Makipagbukasan po tayo sa 1 Corinthians 6, talata 9 hanggang 11. Basahin ko po. Hindi ninyo ba alam na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang masasama? Huwag kayong palilinlang sapagkat kailanmay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga immoral, sumasamba sa Diyos-Diyusan, nangangalunya, nakikipagrelasyon sa kapwa lalaki o babae, magnanakaw, sakim, lasinggo, mapanlait at mandarambong. Mga kapatid, nasulat dito na hindi nagmamana ang mga ganitong gawain, gumagawa ng ganitong gawain sa kaharian ng Diyos. Pero mga kapatid, walang exemption po dito. Tayo lahat ay makasalanan. Kasi ang sabi ng Panginoon sa Roma 3:10, walang matuwid sa paningin ng
Diyos, kahit isa. So mga kapatid, lahat tayo natatamaan dito. Pero, ang sabi dito sa verse 11, at ganyan nga ang ilan sa inyo noon, ngunit nilinis na kayo ng inyong mga kasalanan at ibinikod na kayo ng Diyos para maging Kanya. Itinuturing na kayong matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng Diyos. Amen po. Mga kapatid, may sabungan at sa inuman ng mga barkada. Ang sakripisyo mga kapatid na ginawa nila, baliwala. Kasi hindi ginawa nila ang tama. Nagsakripisyo sila, pinakita nila sa tao, pero hindi nila ginawa ang kalooban ng Diyos. Pinupuri sila sa tao, pero sa Diyos hindi nila sinunod ang kalooban niya. Dapat, kung magsakripisyo mga kapatid, hindi masama ang magsakripisyo kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Pero kung salawalain mo, hindi mo irespeto
ang tagapaglikha, ang may likha sa atin, at binastos mo lang ang sakripisyo na ginawa mo. Hindi ka pa rin sumunod sa kanyang kalooban at nagpatuloy ka sa masamang gawain, sa pagsusugal at sa pag-iinom. Nabasa natin dito, nakasulat na ang paglalasing at pagsusugal ay masama. Mga kapatid, ang ating katawan na ginagamit ng ilan na nagpapako sa krus para daw sa kanilang kasalanan. Pero pagkatapos nun, hindi na. Bumalik pa rin sila sa dati. Kasi ang sabi nila, marami pang Biyernes Santo na darating. Mga kapatid, mga kaibigan, paano kung sa buhay niyang tao na yan, wala nang Biyernes Santo na darating? Ngayon, ang Panginoon, ngayon ang binigay mo, ngayon lang. Wala nang bukas, wala nang mamaya. Ang ibig sabihin, wala nang Biyernes Santo. Paano ka pa makapaghugas, makapanghingi ng tawad sa iyong mga kasalanan? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa Mateo 12, 7-8, hindi ang handog ang nais ko, ang handog nyo, ang nais ko, kundi ang maging maunawain kayo. Mga kapatid, kung maghandog ka lang tapos hindi mo gagawin ang nararapat, para mo na rin binabastos ang Panginoon. Parang hinahamon mo na sinasabi mo sa Panginoon, kaya ko rin yung ginawa mo na magpapako, pero walang kabuluhan ang ginagawa niya. Kasi po, hindi ba natin alam na ang ating katawan, basahin natin po sa 1 Corinto 3:16. Hindi nyo ba alam na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nanirahan sa inyo? Ang sinumang mawawasak sa templo ng Diyos ay parusahan niya, dahil banal ang templo ng Diyos at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. So, ang templo ng Diyos ay tayo. Hindi nanirahan ng Diyos ang templo ng ginawa ng tao, kundi mismo sa atin. So, paano mo nagawa ng templo ng Diyos? Hindi mo nirespeto. At sinabi pa ng Diyos sa 2 Corinto Kapitulo 5 versikulo 1, sa pamagitan ni Pablo, alam natin na ang ating katawan panlupa ay parang bahay na ating tinutuluyan, naninirahan, nakikituloy lang tayo. Mga kapatid, dito sa mundo nakatitira lang tayo sa katawan na to. Hindi to atin, kundi galing sa ating Ama, sa Panginoon. Kaya ingatan natin, linisin natin ang bahay na to, para pagbalik ng may-ari ng bahay, malulugod sa atin at matutuwa at pasasalamatan tayo at ililipat tayo sa mas magarang at magandang pamamahay doon sa kaharian ng Diyos, at doon natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Kasi kung ating salaulain ang bahay o templo ng Diyos, hindi natin nirespeto. Isipin natin mga kapatid, nagpakamatay, pinako si Jesu Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan.
dapat isipin natin na utang natin sa Kanya. Isipin natin mga kapatid, hindi tayo, mayroon tayong utang na loob. Irespeto natin siya. Dahil niligtas niya tayo sa kasalanan. Mga kapatid, dapat sundin natin ang kalooban ng Diyos. Sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, gagawa tayo ng nararapat. Gagawa tayo ng mabuting gawa. Pero, mabuting gawa na isasangguni natin sa Kanya. Kasi, hindi lahat ng mabuting gawa ay kaloob ng Diyos. May mabuting gawa na akala natin malulugod ang Diyos. Pero mabuti ang gawa dahil pinupurihan tayo ng kapwa natin. Kailangan natin mga kapatid na isangguni natin sa Kanya, sa Panginoon, anuman ang gawin natin. Dahil hindi lahat ng mabuting gawa ay matuwid sa paningin ng Panginoong Diyos. Sa nangyari mga kapatid kay Moises at kay Aaron doon sa bukal sa Meriba, makita natin mga kapatid sa Bilang Kapitulo 20 talata 8. Ang sabi ng Panginoon kay Moses at saka kay Aaron, kunin mo ang iyong baston at ipunin ninyo ni Aaron ang buong mamamayan, at habang nakatingin sila, uutusan mo ang bato na maglabas ng tubig, at mula dito aagos ang tubig sa pamagitan nito. Mabibigyan ninyo ng tubig ang mamamayan para makainom sila at ang kanilang mga hayop. Yan ang utos ng Panginoon mga kapatid. Pero tatalon tayo sa talata 11. Pagkatapos intinaas ni Moises ang kanyang baston, pinalo ng 2 bisis ang bato at bumulwak ng tubig mula rito at uminom ang mamayan at kanilang mga hayop. Mga kapatid, sabi ng Panginoon kay Moises at saka kay Aaron, dahil sa hindi kayo naniniwala sa akin na ipapakita ko sa inyo ang aking kabanalan sa harap ng Israelita, hindi kayo ang mamumuno sa pagdala ng mamamayan ito sa lupain ibinigay ko sa kanila. So, ang ginawa ni Moises hindi mali, hindi masama. Mabuti kasi pinainom niya ang mamamayan. Pero hindi yan ang utos ng Panginoon. Mga kapatid, ang utos ng Panginoon, utusan mo ang bato para magpalabas ng tubig. Pero ang ginawa ni Moises, pinalo niya ng 2 beses. Kaya hindi siya makarating sa lupang pangako. Mamamatay siya na hindi siya makatawid sa ilog ng Jordan. Yan ang ating ingatan mga kapatid sa pagsunod at sa paggawa ng mabuting gawain. Isangguni muna natin sa ating Panginoon bago tayo gumawa ng hakbang. At sa handog, mga kapatid, walang masama na handog. Kasi kung sumunod tayo sa kalooban ng Diyos, sundin natin lahat ang kagustuhan at kalooban niya. Isa rin yung magandang handog para sa Kanya. Kasi kung maghandog tayo na hindi inuutos ng Panginoon, sayang lang. Bakit, mga kapatid? Si Jepta sa Hukom Kapitulo 11, 30-31. Ang sabi ni Jepta, nangako si Jepta sa Panginoon, kung ipagkaloob niyo pong matalo ko ang mga Amonita, ialay ko po sa inyo bilang handog na sinusunog
ang unang lalabas sa pintuan ng aking bahay para salubungin ako sa aking pagbabalik mula sa labanan. Mga kapatid, nangako si Jepta. Ito si Jepta yung pinuno ng kasundaluhan ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, lipulin ang mga Amonita. Yun ang utos niya. Pero hindi na kontento si Jepta, nangako at nagpanata na iaalay niya bilang handog kung ipagkaloob na matalo niya ang mga Amonita. Ang nangyari mga kapatid, sa kanyang pangako na ihandog niya ang unang lalabas sa kanilang bahay bilang handog na sinusunog, pinagtagumpay ng Panginoon si Jepta. Sa pag-uwi niya mga kapatid, ang sumalubong sa kanya ang kanyang kaisa-isang dalagang anak. Isa lang ang anak niya. Iya pang pinangako sa Panginoon. Ang tanong mga kapatid, sinabi ba ng Panginoon, inutos ba niya na kailangang ihandog ni Jepta ang kanyang anak? Di po ba mga kapatid? Hindi. Kasi ang handog dapat ang pagsunod lang sa mga utos niya. Nalipulin niya ang mga Amonita. Pero ang tao kasi mahilig mag-imbento, mahilig mangako. Ngayon, tinupad ng Panginoon, nanalo sila sa giyera. Pagdating niya sa ng bahay nila, sumasalubong sa kanya ang kaisa-isang dalagang anak na sumasayaw. Pero nangako na, nagbitiw na siya ng pangako na ang unang sasalubong sa kanya ay kanyang ihandog at susunugin, na hindi naman hiningi ng Panginoon. Di ba mga kapatid? Namatay ang anak ni Jepta, pinatay, sinunog. Pero hindi iyon ang kagustuhan, hindi iyon hiningi ng Panginoon. At sa ating pagsunod, mga kapatid, ingatan natin. At ang ating mga dating gawain, kalimutan na natin kung tinatanggap na natin si Jesus Christ sa buhay natin. Hindi na natin gagawin. Kasi tinatanggap na tayo, nagpabautismo na tayo sa tubig at saka sa apoy. Patay na tayo sa mga kasalanan. Mga kapatid, tinatawag tayo sa Diyos. Ipagbukasan po tayo sa 1 Thessalonica Kapitulo 4 versikulo 7-8. Ang sabi po dito, tinawag tayo ng Diyos para mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Ang sinumang hindi sumunod sa mga utos na ito ay hindi sa tao sumusuway, kundi sa Diyos na nagbigay sa inyo ng banal na Espiritu. So, dapat mga kapatid, tinawag tayo sa kabanalan, hindi sa kalayan. Yan ang tandaan natin. At tinanggap na natin si Jesus Christ sa buhay natin. Magpasakop na tayo mga kapatid sa banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ang mag-guide sa atin kung ano ang dapat natin gawin. At magkaroon tayo ng bunga sa pamagitan ng banal na Espiritu, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandahang loob at katapatan, mga kapatid. Maganda ang bunga kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. At talikuran natin ang dapat talikuran
ng kasamaan ay hindi na mananaig sa buhay natin. Kasi tinatanggap na natin si Jesus Christ at ang banal na Espiritu sa buhay natin. Mga kapatid, reminders lang, malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kunti na lang. Ano pang hinihintay natin? Hindi mamaya, hindi bukas. Ngayon na. Ngayon na tayo magbalik loob sa Panginoon. Mga kapatid, tatapusin ko po sa isang kasabihan. Ang dating kasabihan, mga kapatid, ang sino man daw na tao na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Pero bilang Kristiyano, mga kapatid, ang taong hindi lumilingon sa pinanggalingan ay makarating sa kanyang patutunguhan tungo sa kaharian ng Diyos, at doon mo makakamit ang buhay na walang hanggan. Sige po, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin, Lord. Tinataas ko po ang mga nanonood ngayon, Lord, na mabuksan ng tuluyan ang kanilang puso at tatanggapin kanila bilang ikaw ang tagapagligtas, ang tanging tagapagligtas. Lord, ikaw ang tanging manggagamot. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Tinataas ko po ang bansang ito. Maraming salamat po sa kalinisan sa bansang ito at sa buong mundo. At yung mga kinakatakutan na pumapasok dito ay hindi makalapit sa iyong mga anak. Maraming salamat po sa banal na proteksyon, banal na dugo na pinaglukob mo sa amin ng iyong mga anak. At maraming salamat po sa binuhos mong kagalingan, ganap na kagalingan sa mga na-infected sa mga gawa ng kalaban. Maraming salamat, Lord. Sa iyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.